Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay John, na naghahanap ng kadate galing sa Russia. Sa airport ay kaagad niyang sinundo si Nadja. Habang sa biyahe pabalik sa kanyang bahay, napagtanto ni John na hindi pala nakakaintindi o nakapagsalita ng English si Nadja. Tinatawagan niya ang opisina para ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Kinagabihan, matutulog na sana si John nang pumasok sa kanyang kwarto si Nadja. Nagulat siya nang hinimas ang kanyang talong, hindi naman pumalag si John sa sarap na natatanggap. Kinabukasan, sinabihan niya si Nadja na nag-book siya ng tiket pabalik sa Russia, dahil para sa kanya hindi gagana ang kanilang relasyon dahil hindi nila maintindihan ang isa't isa. Si John ay hindi nakakaintindi ng Russian language at si Nadja naman ay hindi rin makaintindi ng English language, kaya nagpasya si John na ibalik na lang sa Russia si Nadja. Ngunit tiningnan lang siya ni Nadja at agad sinakihan at sinibak na naman siya ni Nadja. Nagbago na ang isip ni John simula nang sinisibak siya ni Nadja, kaya hindi na niya papauwiin si Nadja sa Russia. Sa kanyang tinatrabahoan sa bangko, na-promote si John bilang taga-hawak ng susi ng vault. Pagka-uwi ng bahay binigyan niya ng Russian English Dictionary si Nadja para aralin. Pinakita din ni Nadja ang aklat kung paano itali ang babae para sa sibakan. Nagulat naman si John dahil tinagaw niya ang aklat nato. Kinagabihan, nagulat siya nang nakaupo si Nadja sa kanyang kama, nahawak ang necktie niya, pinapakita ni Nadja sa kanya kung paano itali sa kamay, nagustuhan ito ni John at agad sinibak si Nadja. Sa sumunod na araw, si Nadja at John ay palagi nang nagsisibakan, ang mga gusto ni John na mga posisyon ay nagagawa na niya kay Nadja. Habang tumatagal ay nagugustuhan na niya si Nadja kahit na hindi sila nagkakaintindihan. Kinagabihan, naghanda ng cake si John dahil birthday ni Nadja, bigla naman tumunog ang doorbell, nasa sabik naman si Nadja na buksan ang pinto, nagulat naman si John sa mga bisita dahil hindi niya kilala ang mga ito, nagpakilala sila na pinsan siya ni Nadja at ang isa naman ay kaibigan niya, na nagtatrabaho bilang musician, dahil pinsan ito ni Nadja. Tinanggap na lang ni John na tumira muna pansamantala sa kanyang bahay. Sa labas ay pinagpatuloy nila ang kasiyahan at kinuhaan sila ng litrato. Matapos mag-celebrate ng birthday, nagsibakan ulit sina John at Nadja. Sa sumunod na eksena, habang naliligo, pinagmasdan lang ni John kung paano tinatrato ni Alexei si Nadja. Sinaway niya si Alexei nang nakita na inaasar na ilunod si Nadja. Nagalit din si Nadja dahil muntikan na siyang malunod. Agad siyang umalis habang pinagalitan si Alexei ni Yuri. Kinagabihan, pinuntahan ni John ang dalawa at pinagsabihan na kailangan na nilang umalis sa bahay, dahil sa nakita ni John na ginawa ni Alexei kay Nadja ay hindi niya ito nagustuhan. Kinabukasan, habang tinitingnan ni John ang mga sulat, narinig niya ang kaguluhan sa kusina. Nang pumunta siya nakita niya na tinali si Nadja habang may hawak na kutsilyo si Alexei. Dahil hindi maintindihan ni John ang sinasabi ni Alexei nagpatulong siya kay Yuri. Kinuha naman ni Alexei ang heater para ibuhos kay Nadja. Habang nagmamakaawa si John, tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, sumagot naman si Alexei na pera ang gusto niya. Dahil sa bangko nagtatrabaho si John, agad siyang nagdala ng lagayan ng gitara at pumunta sa kanyang opisina. Nang nakita ito ng kanyang mga kasamahan, niyaya nila si John na tumugtog para sa kanila, nagsinungaling naman si John na mamaya ay magpatugtog siya, agad siyang pumunta sa vault, dahil nga siya ang may hawak ng susi at may alam ng code, mabilis lang niyang nakuha ang mga pera at nilagay sa gitara, paglabas niya ay nakita siya ng mga kasamahan niya, na nagtataka sa ginawa niya. Paglabas niya ng opisina ay mabilis siyang tumakbo habang tumunog na ang alarm ng bangko. Nakarating na din siya sa kanyang sasakyan habang ang tatlo ay nakaupo lang, agad na pinaandar niya ang kanyang sasakyan, habang nagmamaneho sinabihan ni John si Alexei na nakuha na niya ang pera at palayain na si Nadja, ngunit pagtingin niya sa salamin, nakita niya na tinanggal ni Nadja ang tape sa kanyang bibig, at ang dalawa ay nagsimulang maghalikan, napagtanto ni John na may relasyon pala ang dalawa at ginamit lang siya ni Nadja para makakuha ng pera. Sa hotel, masayang binibilang nila ang perang nakuha, habang si John ay nakatali sa banyo, kinumusta naman ni Yuri si John, at pinakita ang mga litrato ng kanilang pinagnakawan, ang tatlo ay nagsagawa ng parehong scam sa mga lalaki mula sa Greece, Switzerland, Germany at iba pang bansa.
Nang nakita na ni John ang litrato nilang tatlo ni Nadja at Alexei, napagtanto na niya na ginamit lang talaga siya ni Nadja, at lahat ng sibakan nilang dalawa ay kunwari lang ni Nadja para makuha ang kalooban ni John. Sa kwarto, inamin ni Nadja kay Alexei na buntis siya at siya ang ama. Hindi naman makapaniwala si Alexei dahil hindi pa siya handa maging ama, agad siyang umalis sa kwarto. Sa bahay naman ni John, ay naghihintay ang mga pulis at mga kasamahan niya sa trabaho, hindi sila makapaniwala na magagawang magnakaw ni John sa bangko. Nang namalayan ni John na tumahimik na ang paligid, sinimulan niyang tanggalin ang mga tali sa kanyang katawan, sa wakas ay natanggal na din lahat at agad siyang uminom ng tubig at nagbihis. Nang binuksan niya ang kabilang kwarto, nakita niya si Nadja na nakatali rin, tiningnan muna niya si Nadja bago inalis ang mga tali. Nang natanggal na lahat sinampal niya si Nadja, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Nang nasugatan ang bibig ni Nadja, at siya ay nagreklamo kay John, nagulat ito dahil marunong palang mag-English si Nadja, naging tanga na naman dahil akal ang hindi siya naiintindihan ni Nadja. Sa restaurant, nakatulala lang si John habang pinapakinggan na nag-order si Nadja habang nagsasalita ng English. Dahil sa inis na ginamit lang siya ni Nadja, tinanong niya ang waiter kung saan ang pinakamalapit na police station. Nang marinig ito ni Nadja, ay nabahala siya at nagmakaawa kay John na huwag siyang ipakulong. Tumawa lang si John sa kanya at sinabihan si Nadja na hindi na siya magpapauto. Higpit na pagkahawak ni John kay Nadja papuntang police station, habang naghihintay, nagpaalam si Nadja na pupunta siya ng banyo. Sinamahan naman ito ni John para bantayan baka tatakasan siya. Nang makarating sa banyo nakita ni John na sumusuka si Nadja, napagtanto niya na buntis siya. Tinanong niya si Nadja kung totoong buntis siya, tiningnan lang siya ni Nadja. Nang malaman ito ni John ay hindi na niya tinuloy na ipakulong si Nadja. Lumabas na ang dalawa sa police station, habang nagbabiyahe, narinig nila sa radyo na hinahanap na si John at ang kanyang kotse. Nang narinig nila ito ay agad silang umiwas sa malaking highway at pumunta sa kagubatan, tinagaw nila ang kotse at nagsimulang maglakad ang dalawa papuntang airport. Sa wakas ay nakarating na din sila, nagmamasid naman sa paligid si John baka makita siya ng mga pulis, magpapaalam na sana si John nang binigyan siya ng binoculars ni Nadja, para magpasalamat sa hindi pagsumbong sa kanya sa pulis. Nang makalabas na ng airport hindi alam ni John kung ano na ang gagawin niya sa buhay niya. Ginamit ni John ang binoculars at tiningnan si Nadja, nagulat siya nang dumating si Alexei, pinipilit niya na sumama si Nadja sa kanya, nang makalabas na ang tatlo agad niyang sinundan ang taxi papunta sa malapit na hotel, mabilis na tumatakbo si John papunta sa hotel. Tinanong niya ang staff kung saan ang kwarto ni Nadja. Dahil bawal sabihin ang kwarto nagsinungaling na lang si John na naiwan ang binoculars sa kanyang taxi at gusto niya suli ito, kinuha naman ng staff ang binoculars at sila lang ang pwede magsoli nito, nagtanong ulit sa ibang staff si John at binigyan ng pera, sumagot naman ang staff na isang floor lang ang kanilang hotel. Iniisa ni John ang mga bintana, nakita niya na pinipilit ni Alexei si Nadja na suotin ang jacket na naglalaman ng pera. Bigla naman dumating ang staff at binigay ang binoculars, natataranta naman si John dahil nalaman na ni Alexei na sinundan niya sila. Sinaktan na naman ni Alexei si Nadja dahil nagseselos ito. Hindi naman nakatiis si John at binuksan niya ang bintana ng banyo at agad na pumasok. Dahan-dahan siyang naglalakad nang nakita ang bag ni Nadja. Nakita niya ang lighter gun at ginamit ito na panakot kay Alexei. Ngunit tumawa lang si Alexei. Dahil alam niya hindi totoong baril ang hawak ni John dahil siya ang nagbigay kay Nadja ng lighter gun. Nilapitan ni Alexei si John at sinuntok, magmakaawa naman si Nadja na huwag nang saktan pa si John, ngunit nagalit ito sa kanya dahil sa pagtatanggol kay John. Kinuha naman ni John ang gitara at hinampas kay Alexei, tinali ng dalawa si Alexei, at agad na umalis dala ang pera at passport ni Alexei, habang si Yuri, abala sa paglalaro ng car racing, walang alam sa nangyari. Nakarating na din ang dalawa sa airport, papuntang Moscow, Russia, agad na nagpaalam si John, tiningnan naman siya ni Nadja at hinalikan, naghalikan na ang dalawa, ibinigay naman niya kay Nadja ang jacket na naglalaman ng pera para gamitin ito sa kanyang pagbubuntis, nagdalawang isip na umalis mag-isa si Nadja, kaya niyaya niya si John na sumama sa kanya na gamit ang passport ni Alexei.
Napagtanto naman ni John na medyo magkamukha sila ni Alexei, kaya pumayag na lang siya. Sa hotel, matapos maglaro bumalik na sa kwarto si Yuri, pagbukas niya ay wala ng tao, habang si Alexei ay agad sumakay sa taxi para pumunta sa airport. Nag-alala naman ang dalawa dahil malapit na sila sa guard para i-check ang kanilang passport. Tinuruan naman ni Nadia si John kung ano ang yes ng Russian language para hindi magtataka ang staff. Nakarating na din si Alexei sa airport, ngunit pagtingin niya sa kanyang damit ay wala ang kanyang passport. Binigay na ni John ang passport sa staff habang tinatanong siya ni Nadia ng kahit na ano basta ang sagot lang ay yes sa Russian language, para maniwala sa kanya ang staff na Russian si John. Napagtanto naman ni Alexei na kinuha ang kanyang passport, habang si John at Alexei ay naglalakad na papunta sa eroplano at umamin na rin si Nadia na ang totoong pangalan niya ay Sofia. Masaya ang dalawa na nagtagumpay na makaalis ng New Zealand, dala ang perang nabawi ni John kina Alexei at Yuri. Hindi na rin pwedeng manatili si John sa New Zealand dahil hinahanap na siya ng mga pulis sa pagnakaw niya ng pera sa tinatrabahoan niya, kaya naman ang pagsama kay Nadia sa Russia ay isang dahilan para hindi makulong sa ginawa niyang hindi naman niya kagustuhan. Ang dalawa ay magsasamang buhayin ang bata, kahit na hindi ito anak ni John. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Tagalog Recap Movie. Maraming salamat po ulit.